Okay, good day. Ayan, magsasalamin ako para pangit. Ayan, tanggalin ko na nga lang. Ay, mayroon lang ako isisingit na isang board na gagawin. Actually, pauwi kami. Medyo nagmamadali din tayo ng konti. Pero susubukan kong maisingit na magawa ng video itong board na ito. Ayan, gagawin ko na rin. Ayan, so papunta kami ng Occidental Mindoro mamaya. Ngayon ay Thursday. So Friday ng madaling araw dapat makasakay tayo ng barko papunta ng Abra de Ilog, papunta ng Sablayan. Ayun. So mag-aasikaso kami ng permit. Ayan. So saka na natin ikukwento. So ang baon namin actually hindi na tools. Yun, nasa likod ni Miss Marites. Ayan. So pag tinignan natin yung baon natin, merong ilaw. Pag binuksan natin yung bag ni Colin, ang ilagay muna natin pasamantala. Yan, dyan, meron tayong ano ba to? Mug, cup. May kawali. Eto, merong, sige, saka na natin pakikita yan. Okay. Balik tayo dito. Ayan, so start tayo sa prepare ng board. Okay. So yan yung board. Yung kung paano natin i-check. Siyempre itong problem nito is power. Wala siyang power o dead set siya. Ayan. So siyempre mag-start tayo sa baliktarin ko lang itong board ha. Ayan. Actually, first step na ginagawa natin sa ganito kapag walang power. So na-check na natin yung AC. Meron naman siya and may AC input na papasok. So ang problem kasi natin dito sa board na ito, walang indicator light. So wala tayong, hindi natin siya basta makikita kung may power. Maliban kung i-check nga natin yung line and neutral supply niya kung meron. So yung gagawin natin na sunod, kung meron naman tayo nakuha, so check natin yung fuse. Kaya lang, sa laki ng fuse na to, hindi to basta bumibigay eh. Ayan. So, sa ganito, kita na natin isa, ayan, good naman yung fuse. Ito. So, ito yung primary fuse. From AC, line, ito yan eh, yung kulay black na yan. Papunta yan doon sa fuse. Yan. Ito yan. Ayan, kung good yung fuse na yan, ang sunod na i-check nyo is yung secondary o yung power supply niya ng 5 volts, yung 15 volts and 12, yung 12 volts. So ito yan, yung section na yan, yung hiwalay na supply. And ito kasi usually itong fuse na to, yan yung ginagamit papunta dun sa PFC natin, dun sa IGBT natin at saka dun sa IPM natin. So yan yung fuse na yan. Kaya ganyang kalaki yan, 20 ampere siya o 25 ampere pumapatak, yan yung fuse na yan. So dito, yung supply kasi niyan, dito rin niya kinuha sa dalawang malaking kapasitor. So ang nakaload sa kanya itong dalawang malaking kapasitor na ito and papasok siya dito. Then ito yung pinaka main fuse niya. Meron siyang isang secondary fuse na papasok naman dito sa ating DC supply. Ito yan oh. Yan, para mapamilyar lang kayo. And ang value niya is 3.5. Subukan natin focus. Ayan. 3.15 ampere to 50 volts AC. Ayan. Yung kulay maroon na yan. Fuse yan. So, i-check nyo rin siya kung buo. Okay. Babaliktad ko lang yung board. Dito. Ito yan. Ayan. Ayan. So, open yung fuse natin. Ito. Yan.
open. Ngayon, ang tanong natin is bakit siya nag-open dito. So, hindi rin natin siya basta pwedeng palitan kaagad ng fuse. So, kung susundan natin itong line na to, ayan, nasa na tong fuse. Ito yung fuse na yan. Ito yung dalawang paa ng capacitor. Isa. Ito yung isang capacitor. So, yung positive supply ng capacitor natin, ito yan yung linya na yan. Then, tumawid doon. Fuse. Ayan. So, ibig sabihin, maaaring may karoon ng short dito sa section ng, ito, yung pinaka-secondary power supply kung tawagin natin. O main power supply. Ito yan. So, maaaring may shorted. So, ang focus nyo, i-check nyo siya. Pwede kayong mag-negative dito sa capacitor. Ito, babalik na rin kayong board Ayan. Hanapin nyo yung nakaguhit na yan. Yan yung negative. So, ito kasi secondary na to Ayan. So, ang focus muna natin is primary power supply. So, wag muna kayong tatalon para hindi kayo malito. So, ang focus nyo muna, primary power supply. Kasi yung fuse is primary. Ito yung negative. Pag binaliktad natin yung board, ito yung negative. Ito, negative to. Kasama lang yan ito. Ayan. So, ito negative din to. Negative din to. Then, ang positive, itong isa. Ito yung tumawid. So, open Ayan. So, dito, ito, mapapansin nyo, meron siya. O may buzzer siya. Pag na-reverse nyo, wala. Ibig sabihin, wala kayong shorted dito sa pinaka-primary o sa filter capacitor natin na nag-convert ng DC papasok doon sa ating power supply na ito. Ayan. So, ito yung chopper Okay. Ayan. Medyo nalilito ako kasi diretso itong troubleshooting natin. Eto. Ngayon, susundan nyo ito. Open yung fuse Hindi kayo basta pwedeng magpalit ka agad ng fuse kung hindi nyo check. So, ang pwedeng puntahan ng fuse natin yung regulator. Ito. Regulator and pwede rin pumunta ng pan. Okay. Ito-drawing natin para mas maliwanag. Ayan. So, para lang madali nating masundan, i-drawing na natin So, kung ito yung line, ito yung N, ito yung signal. So, i-direct to the point na natin yung LN na yan. So, diretso yan doon sa tawag natin is PFC. Ayan. PFC na. Para shortcut. Okay, power factor. Okay. Then sa power factor kasama niya yung IPM. Ayan, para lang mas mabilis Ito, diretso na yan dyan. Papasok. So dumaan lang yan ng mga filter and ayan, filter at saka yung coil and fuse. Okay. So from IPM and PFC, doon natin makikita yung dalawang capacitor. Ayan. So, positive, negative. Magkasama lang yan. Dinirekta ko lang to direct to the point na lang yung ginawa natin para lang ma-analyze nyo. Ayan. So, ito positive, ito negative. Mas anong drawing ko, nagmamadali kasi ako Ayan. So, negative, positive. Yung negative, positive na yan, yan yung dumiretso doon sa ating power supply module o hiwalay na power supply. So, yung power supply natin, doon natin makikita yung common na ginagamit is 15 volts, 12 volts, saka yung 5 volts. Okay? So, galing yung supply na yan dito. So, bago siya pumunta doon, yun yung fuse na tinuturo ko sa inyo. May dinaanan siyang 3.15 ampere na fuse. Yan. Nakikita pa ba to? Yun.
3.50 na fuse. Galing yan dito sa supply na to. Galing na doon sa PFC. Then, dumaan ng dalawang capacitor. Dumiretso na siya dito sa power supply. Yun yung may chopper. Okay? So, ito yung fuse. Ito yung nag-open na fuse ngayon. Ito. So, doon sa fuse na yan, yan yung nakita natin na section na may isang tinakbuhan. Papunta naman siya doon sa pan motor driver na lang ang gawin natin. Pan motor driver. Yan. So, susundan nyo lang kung saan ba pumunta yung fuse na yan. So, doon sa pinakita natin doon sa demo or yun yung gagawin natin. Galing doon sa fuse. Kung may shorted ka dito sa area ng pan motor na yan, puputokin yung fuse mo. Kung may shorted ka naman dito sa power supply natin, yan, puputok pa rin yung fuse natin. So, i-check nyo, dalawang section muna. So, dito sa power supply and pan motor driver board o doon sa pan motor driver natin dahil ayan, naka-isolate siya. So, ito yan eh. So, tinignan natin, ito yung section na yan. So, dito na siya sa section na to. Ang power supply natin, ito yan. Minodule ko lang para mas mabilis tayo. So, madali naman siyang maintindihan. Yung dalawang capacitor, ito yan. Yung din drawing natin na dalawang capacitor, yan yan. So, ang tinakbuhan lang niya is, yun yung fuse, oh. Ito. Yun. Pag ganun lang siya. Okay? So, mas madali nating maintindihan. Tumakbo siya doon. Yung tinakbuhan niya, chinek natin dito. Yan, yung i-check natin kung may shorted. Then, yung papasok ngayon dito sa, dito rin ang galing. Yung may shorted. Okay? So, yun yung dalawang section na i-check natin. Yung pan motor driver at saka power supply. So, dito, wala naman tayong nakitang short kasi usually kapag ka nagkaroon ka ng short dito sa dalawang capacitor na yan, maaaring shorted yung diode mo or yung IGBT or IPM. So, yun yung naka-module na i-drawing natin. Ito na yan. Magkakasama siya dun eh sa isang section. So, section by section ang pag-aaralan nyo. Yung PFC section, IPM module, magkasama siya sa isang section. Then, tumawid, dumaan ng power supply, papunta ng power supply section, and papunta ng pan motor driver section. Okay? So, may tatlong portion tayo para hindi kayo malito. Kasi hindi kayo pwede mag-jump, napunta kayo dito, o nag-direct kayo dito. So, dapat i-analyze nyo saan ba tumakbo ang supply. So, galing doon sa main capacitor, papunta sa power supply, papunta doon sa pan motor driver. Okay? So, start tayo sa repair ngayon. Ayan. So, yun yung pinakita ko sa drawing. Ito yung fuse. Ito yung regulator na tinakbuhan niya. Ito na yan eh. Positive. Ayan. So, ito yan. Ito yung tester natin. Ito yung positive. Ayan. So, pwede kang gumamit ng negative doon sa ating, yung malaking capacitor. Sabi ko nga sa inyo, ito yung isa. Ito yung negative. Ito yung positive. Ayan, baliktarin natin yung test prod. Ito negative, yung nasa itim na test prod ko ha. Ito yung positive. So, yun yung tumawid doon. So, titingnan mo siya ngayon dito kung may shorted. Ayan, dito pala makikita mo kung may shorted eh. Ayan. So, wala naman siyang shorted. So, maaaring good ang regulator natin. Kasi dito pala kita mo na yan eh. From negative nung ating primary capacitor o filter capacitor papunta doon sa regulator natin. Kung wala ka nakitang short dyan, so maaaring good ang regulator mo. Then, ang susundan nyo na lang, ano pa yung isang pinuntahan. Sabi ko nga sa inyo, pwede yung tumakbo ng pan motor. Yung positive. Okay? Tingnan natin kung saan tumakbo. Ito yung fuse. Ito. Diretso yan doon sa, so dumaan siya ng fuse na galing dito sa malaking capacitor. Papunta doon sa ating regulator. Yan. Ngayon, kung good ito, ang tanong, bakit pumutok yung fuse? So, kung good na regulator, maaring may sira ka dito sa
pan motor driver natin. So ang driver na ginamit niya, ito yung mga MOSFET 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ayan. So ito i-check nyo ngayon. Ayan na. So may corrosion. Ito. Ayan na. Ewan ko makikita nyo. May putok to eh. Ito. At saka itong isa. Ayan. So bubunutin ko lang itong dalawa na to. Ayan. Ito, so kahit hindi ko na-tester to, pangitan na putok eh. Yun oh. Ayan. So dalawa siya. Ito yung isa. Ito hindi na natin siguro i-check to kasi obvious na putok. And baliktarin nyo na lang ulit. Pwede kayo gumamit ng analog. Ayan. Pwede kayong gumamit ng analog tester. Then, i-check nyo itong natira. Ayan. So, usually naman ito, kapag makikita nyo kagad, pag tinester nyo sa, naka-off pa pala ako. O X1 lang, pwede kayong gumamit. O X1 nyo lang yung tester nyo. Tapos, para rin kayo nag-check ng transistor, yung base emitter collector, or gate drain source. Ito yan eh. Reverse nyo lang ulit kung may makikita kang shorted. Ayan. So wala naman shorted. Hindi naman direct to, or mas maganda kung bubunutin nyo, mas machi-check nyo ng maayos. Pero importante dito, makita nyo lang siya kung may shorted. So ayan, bumunot na lang ako ng dalawang IGBT sa board mismo kasi mas maganda kung original yung gagamitin natin, kaya bumunot na lang ako. So ang value niya is ito. Kahit kumuha ka sa lumang board, basta sigurado kang buo kasi mas maganda yung kukunin mo sa lumang board kasi original yung parts. Ayan yung number K5A50D. Hindi ako magkakamali, tama ba? Yun, K5A50D. Yun. So, yun yung number. Hindi ko lang gaan maninag. Pero, ayan. Parehas lang yan. Ito, magkakaparehas yung number nung apat na ito. Do-double check ko na lang kung pare-parehas. Ayan o. Ayan. Magkakaparehas naman siya. So, ang gagawin natin ngayon, papalitan ko na lang to, yung binunod ko na dalawang sira, and papalitan natin yung fuse kung magno-normal na ang power niya. Ayan. Ayan, sundan nyo na lang kasi medyo matatagalan tayo pagka isa-isa pa natin itong i-check. Pero importante kasi dito, makita nyo kung may shorted siya. Papasok dito. Kung wala naman kayo nakitang shorted, so pwede nyo nang kabitan siya ng fuse kaagad. Pero kung katulad niyan may putok na fuse, mas maganda wag nyo munang hanapin nyo muna kung mayroong ibang shorted or ibang defect. So importante lang alam nyo kung saan tumakbo yung supply. Ayan, kaya importante yan na dapat na alam nyo kasi kung kakabitan nyo ng fuse then mayroong shorted pala na katulad no na nakita natin, hindi nyo basta-basta pwedeng ikabit itong fuse na to kasi baka magkaroon ng ibang damage. So maaaring masira niya yung pinaka driver nitong IPM or ibang transistor o ibang parts na malapit dito. So ito kasi mababa ang ampere niyang fuse niyan is 3.15 na para lang dito. So nakahiwalay siya para dito. Kaya medyo safe siya dahil may protection fuse siya na ginagamit na tulad nito. Ayan. So tanggalin na natin to. Ayan. So ikabit na natin yung fuse na yun. Ito siya. Ito yung dalawa.
So nakakabit na siya. Ang gawin nyo na lang, double check nyo na lang ulit. Pwede kayong gumamit ng analog tester. So katulad itong gagawin natin. Ayan. So analog tester, dito na lang ulit ang focus nyo. Resistance. Then tingnan nyo kung may makukuha pa kayong shorted. Ayan. The X1. So kaya importante na marunong kayo mag-check ng mga parts na to eh. Kahit nakakabit, malalaman nyo na kung may shorted dyan. Ayan. So wala naman tayong nakita na din dito. Then balikan nyo ito kung may makukuha kayong shorted dun sa parts. Mag-negative ulit kayo dito sa capacitor natin. Then yung tingnan nyo itong papunta ng fuse kung magkakaroon kayo ng resistance. So kung may makuha kang reverse, ibig sabihin meron ka pang shorted. So maaaring wala na siyang shorted. So pwede nyo na siyang saksak, pero before nyo ilagyan ng supply, i-double check nyo na rin to, yung line and neutral nyo, itong white and black na to, ganun din lang, resistance lang, katulad nyan. Tingnan nyo kung may makukuha kayong shorted dito. Yan o, dito, direct na. Kung magkaroon ng resistance, ibig sabihin may shorted pa kayong na-detect, pero katulad yan, wala na. Ayan, so susuplayan na lang natin kung mag-on ang power natin. Ayan, so tester na lang natin. Ito, kapit natin sa terminal block. Ayan. Pag pumutok, so defective. Yun. So, pumitik ang relay. And, teka, tingnan natin kung buo na supply. Baliktad ko lang yung board. Ayan. So, pwede kayo mag voltage test para makita nyo. Punta kayo sa DC. Ayan. Ito na lang ginamit natin. Then, tingnan nyo lang yung supply kung kumpleto. Yung 310. Yan o. 309. So, ito yung negative. Teka, angat lang natin ng konti ha. Yun. Okay. Ito negative. Ito positive. Ayan yung 309. Yung 309 na yan, yan yung tumawid dito sa fuse na pinalitan natin kanina. Ito yan. Ayan. 309. Then yung 309 na yan, yan yung pumunta dito. Yan o. 39. 39, ayan o. 309 volts. So dumiretso doon sa ating pan motor driver, yung IGBT natin. So putok siya, kaya pinutok niya yung fuse. Okay. Then from negative, ito kasi hiwalay ang negative. Correct pala natin ulit ha, hindi ito body ground. Hiwalay ang negative nito, yung isolated power supply natin. So pwede kang mag-direct dito, capacitor, ito. Ayan, yung 17 volts natin. Meron. Yun. So naka-indicate yan dito, 17 volts. Hindi lang natin gaan ma-focus. Ayan. Sakto-sakto, 17. Ito. May voltage reference siya dito. Then yung isa 12 volts. Ito dapat 12. Positive 12. Ayan, 13.3. Ayan, pasok yan. Yung 5 volts, ito yan. Kabila. Yung, meron. So, may 5 volts tayo. At saka yung 17, meron din. Yung 17, yan yung susupply dito sa papunta ng IPM. So, ngayon, kompleto na yung supply natin. Okay na siya. Ang titesting na lang natin dun sa mismong unit. Okay, so lalabas ako. Ito naman, may nakasetup na rin naman ako dito na pan-testing. Ito yan ah. Nandito na mismo sa opisina. Yun, so isasalpa ko lang tong outdoor board. Ayan. Ito. Ayan. Okay. So ayan, sinet up ko na siya dito. Ayan, titingnan na lang natin kung
aandar yung unit. Yan. Ayun. So, mandar yung pinaka-EEB. Yung narinig nyo yan is EEB yun. Tingnan na lang natin kung magra-run siya. And i-on natin doon sa loob ng opisina. Yun. Naka-off pa pala. Yan. Ayan. So, yung ating nagbibideo is nagpapahinga pa dahil bibiyahin nga kami mamaya papunta ng Occidental Mindoro. So, ito na yung board na kinabit natin. Tingnan ko na lang kung aandar. Ayan. So, naka-standby tayo. Ayun. So, mandar na siya. Ayun yung paano. Ayan, so tuloy-tuloy siya na mandar. Ayan, okay. Linisan ko ng maayos yung board, then i-observe natin. So, nag-run na rin naman siya. Ayan, so yung pinalitan natin, ito yung dalawang pinaka IGBT sa pan motor, and ito yung pinaka fuse. Is na lang ito and okay na tayo. So bibiyahe tayo mamaya bagong mag 12 o'clock. So ngayon is Thursday. Ayan, malamang di ko pa ma-upload to video na to kaagad. Ayan. So okay na tayo. Ayos.